makikirami sa atin na lumubulag-bulag sa katotohanan na ang buhay ay maraming trials at maraming hamon sa buhay. Marami sa atin na tumatakas sa paraan ng pagbibisyo, sa paraan na alam nila yun, akala nila yun ang paraan ng pagtakas sa katotohanan. Tandaan natin na ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. Hindi tayo pwedeng mamuhay sa pantasya at sa imahinasyon. Dahil kung patuloy na umiikot ang buhay niyo sa imahinasyon at pantasya, hindi kayo makararapat na buhay sa mundo ito. Dahil ang buhay na itinakda niyo ay miserable. At ang mga batang pinunla niyo, buhay ay miserable. Matuto kayong harapin ang inyong kinabukasan kasama ng iyong mga anak na ipinunla niyo. Isipin niyo ang inyong ginagawa, hindi lang sa pagpapakasarap, kundi bago niyo pa man ginawa ang lahat ng ito, isipin niyo muna na may nakakibat na responsibilidad. Hindi yung pasarap lang at the end of the story. Mga bata ang nagdurusa sa inyong kapabayaan. Huwag po sana tayong ganyan. Dahil marami na po ang mga batang nasa lansangan na hindi alam minsan ang mga magulang. Dahil iniwan sa mga magulang na wala na silang kakayahan na buhayin ito. Bago nyo po man sana pinunla ang mga bata, isipin nyo muna ang kinabukasan nito. Huwag nyo isipin ang panandaliang kaligayahan. Dahil yung panandaliang kaligayahan kapag nagbunga yan, matinding responsibilidad ang inyong aakuin habang buhay. Ang pagiging magulang ay hindi pwedeng takasan. Dahil habang buhay mo yan, hanggat nabubuhay ka, magulang at magulang ka pa din. Kaya matuto tayong harapin ang ating realidad na mundong ito. Huwag nating isipin na mamumuhay tayo na imahinasyon. Dahil karamihan na namumuhay ng imahinasyon ay gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot upang patakas sa mundo ng katotohanan, buhay na realidad. Pero tandaan nyo, hindi nyo habang buhay matatakasan. Iiksi lang ang mundo nyo ginagalawan at hindi yan ang ikagaganda. Higit kanina man, maging sa inyong mga anak na pinunla. Kung ganyan, may mga bisyo kayong ganyan, manatili na lang kayong single at wala pang madadamay na anak. Huwag na kayong bumuo ng mga anak nyo. Para kung anumang nangyayari, pagiging miserable ng buhay nyo, wala nang madadamay pa ang mga kabataan na ibinubunga, na ipinunlaan ng mga magulang na irresponsable at mga magulang na puro bisyo na lang ang inatupag.